new training director ng First Class International, Mr. Sammy Paloma. Pwede na ba? Alam ko, practice lang yun eh. Ano ba? Gawin ba tayo? Yun na pala yun. Kala ko na bang... Kala ko... Oh, baka meron pa doon. Sayang pala eh. Diyan. Meron pa. Magiging announcer ka sa atin. Pasado ba? Philippine Arena yan. Pasado. Walang parati sige, no? JP po, JP po. Sorry, si JP. Pakikin nyo. Magkakamukha lang kayo. Delikado. Pag lagi mo nakasama, nakakamukha eh. Okay, ganda na natin ka na. Wala. Ayos. Malinaw na. So, eto na to. Yes, wala na iba. May darating pa. Naglalakad naman eh. Yung iba kasi babae, baka mamaya pa yun. Okay, pag nag-training, especially pag ako nag-training, lagi ko na-require yung mayroon tayong sinusulat. Yes. Okay? Kasi kung meron kayo kaya naman kahit sa notes lang ba? Kasi lagi nating tandaan na may picture talaga. Ayun. Ito nga, parang sila na dito tayo. Ano ba? Uy, sila ka nagsasabi. May sa GC yan, may start na. Anyway, start na. Para makakita sila ako. Ano? Ayan. So, alright. Anong pagbati natin dito? Mighty morning. Morning. Mighty morning. Mighty morning. Yes po. Traditional clap. Ano yung traditional clap ng FCI? Isang billion! Hindi na million, no? 3.6 million. 1 billion, no? Pwede siguro, no? Tingin niyo. 1 billion! Kasi parang gas-gas na daw kasi yung 1 Billion. billion, no? Gusto niyo gawin natin yung billion? Pwede mo, Pwede, pwede. no? Pwede. Practice natin. Kasi parang yun naman talagang target natin eh. Kasi magkakaroon tayo ng double sa huling natin. Billionaires Club na, no? Hindi na Billionaires Club. Billion sa Diba? O, practice natin ngayon yung Billionaires Club. Ang traditional club natin, hindi na pang million. Kasi siyempre, billion na lang ngayon ang usapan, ano? So, practice natin yung 1 billion. So, paano yung palakpak nun? Isang billion! Isang Pag balak. sinabi natin 1 million, 1 billion na, billion. Bilyon. So, papalakpak tayo, tapos may kasabay na sigaw. Yan! Ayan. Ganda ka mo. Hello po. Ayan. So, diba, hello po. Yung woo. Ito ka. Ano ibig sabihin ng woo? Sino nakakalam yan? Oo, yung... Ayos mo, narundong. Sino nakakalam ng woo? Yan. Bakit nyo na sinisigaw pag nagpapalakpak tayo? Walaan. Win. Yung letter O dito, opportunity. Sige, yung dito na lang. W-O na lang. Win of the West. Sige. Win of opportunity. Ano, win? Win of opportunity. Wonderful. Wonderful. Wonderful opportunity. Win as in Sinita? Okay. Windows. Windows of opportunity. Ano ba ibig sabihin ng Windows? Bintana. Yan. Windows of opportunity. Mga bintana ng opportunity. So parang itong kwarto na to, pumapalapag tayo, sisigaw tayo ng move para ma-open yung bintana ng opportunity, ma-attract natin, no? Opportunity na in general, opportunity na ikaw ay makakita ng bagong prospect, opportunity na magkaroon ka ng bagong schedule, bagong presentation, bagong mag-close mo, bagong
So, windows of opportunity yan. Different opportunities. Alright? So, kaya sinisigaw natin itong move. So, pag papalapak tayo, yung pagbagsak ng gano'n, may kasabay na move. Tapos pinapadyakan yan. Pinapadyakan. Hindi tadyak ha? Move. Padyak, hindi tadyak. Alam ko ba, nakaupo, di ba? Ganyan. So, yan o. Yung gano'n. Yung sisigaw ka ng move, tapos yung palakpak. Okay. Practice natin. So pag sinabi isang billion, billion tayo, no? Billion po. So isang palakpak yun, ibig sabihin, no? Yes. Na may sigaw na mo, simultaneous siya nakasabay nung pagbagsak. Yes. Yung pagpadyak mo, yung parang lumindol. Tayo. Ibig sabihin malakas, ha? Hindi naman siguro magigiba to, no? Biglang nagiba, eh. Ready natin, ha? Hey! One more. Ready na kayo? Yes! Isang bilyon! Di ba? Imagine yung energy. Yes. Di ba? Sabay. Isa pa ha? Isang bilyon! Dalawang bilyon! Tatlong bilyon! Bilyon pala! Nakuha nyo na kagad, ano? Okay ba yan? Yes! Good! So, kamusta yung energy? Yes. Buhay. Buhay! Buhay yung Overwhelming. Overwhelming. So, masigla yung energy. Happy vibes, tama? So, nawawala yung mga negative spirit. Yes. Lumilipad na sila, paalis. Kasi kumbaga yung buong kwarto na to, puro positive lang. Yes. Okay? So, kumbaga ayaw natin na mahaluan dito ng mga negative energy or negative spirit. So, sa ganong pag-iingay, di ba? So, nakaka-cash out natin yung mga yan. Napapalayas natin yung mga evil spirits. So, pag may nawala dito, mamaya alam nyo na. So, walang kaalis ano. Lumabas eh, no? Ay, nasapilan yun, lumabas. Di ba? So, imagine nyo, konti lang tayo, pero parang ang dami natin sa room. Tama? Sir. So, isa sa sineset natin, kumbaga sa ano sineset natin na mode or yung kumbaga sa ano atmosphere is yung energy level pataas. Okay? Alam niyo ba topic natin? Hindi. Alam? Sino nakakalam sa topic natin? Pag Wednesday, ano usually yung topic? Hindi o. Hindi. Ayan, okay. Eh, lahat naman kayo, member na kayo, tama? Yes po. Member na, no? Yes po. So, lahat kayo, naka-experience na how to invite or naka-invite na. Good. Okay, itong training natin to, meron talaga tayong meron tayong slides talaga, no? Pero since ito kasi yung first training ko sa office na how to invite yung topic. At hindi lang basta how to invite kasi 5 basic skills yun eh. Nakita yung poster natin? Yes po. 5 basic skills. Ibig sabihin, hindi lang yung basta invite. So, gusto ko siyang gawing special. Pagsabi nga, special. Special. Diba? Kasi ang dami natin dito eh. 2, 4, 6, 8 million. Good! Dami. So gusto ko gawing special na hindi siya yung traditional na parang lecture training, no? Gagawin natin tong conversational training. Ibig sabihin, magpa-participate kayo. Okay lang ba? Yes. Okay? Kasi lahat naman tayo, kayo lang dito, naka-experience na kayo na paano kayo nag-i-invite ng prospect. Tama? So again, ang topic natin, hindi lang basta how to invite, kundi, ano kayo topic natin? Ayan. Ano kayo sabihin na to? Windows of opportunity. Ito marami kayo tututunan ngayon, ha? So nagagamit ko yung pagiging teacher ko, no? Kasi teacher ako may profession, pero hindi ko tinuloy yung pagtuturo kasi nga naman, may nabalitaan ba kayong teacher na yumaman? Alalahanin mo yung teacher mo ng elementary, nung high school, nung college. Kamusta sila ngayon, di ba? So, tsatsaga pa rin sila as teacher, no? So, ibig sabihin, doon natin pwedeng makita, ganito siya, no? Kung anong edad mo ngayon, at ano yung parang ginagawa mong work, no? At gusto mong malaman ang future mo dyan. Alam mo ba yung pinakamadaling paraan para malaman ang future mo? Sa halimbawa, ano yung mga work nyo ba? Ikaw hindi anong work mo? Electrician. Ikaw, anong work mo? Hairdresser. Okay, ang ganda ng hair. Ikaw kaya anong work mo nga? Hairdresser din po.
Pares kayo. Okay. Kayo po, ma'am. Anong naging motive po, ma'am? Sa bahay na. Ayan, housewife. Sister. Joyride! Ikaw po, ano ka? Guardia. Security ka. Ayan, so, ganito siya. Ano yung parang career na ginagawa mo ngayon? Tapos, para malaman mo pala ang future mo niyan, sino sa katrabaho mo ngayon ang matagal na dyan ng mga 10 years or 20 years or 30 years? Halimbawa, hairdresser. Sino sa katrabaho mo dyan yung matagal na, like more than 10 years na? Marami, no? Ito yung paraan para malaman mo yung future mo. Ano gagawin mo? Makipagkwentuhan ka sa kanila. Makipagkwentuhan ka, as in makipagkwentuhan ka lang. Kamusta ka? How's their life? Kamusta buhay nila? Ganyan. Magkukwento naman yan, di ba? Kasi katrabaho mo yan, di ba? At usually, pa nagkukwentuhan, lumalabas na yung hinaing. Magkahugot-hugot ba? Di ba? Kasi kung parang, gano'n ka nakatagal sa work mo as hairdresser? 2 years po. 2 years. Pero meron ka na mga katrabaho doon na more than 10 years, tama? So, subukan mo silang tanungin. Kamusta yung buhay nila? Na nag-work sila as hairdresser na more than 10 years. Tama? Makakakuha ka dyan ng mga ng mga hinaing nila ba? Ano pang kinakamusta mo tagirap mo na talagang buhay Mga gano'n. Eto, gano'n pa rin, dati pa rin. Tumanda lang, nadagdagan ng edad, tapos may sakit. Marami pang kukwento yan mga hinaing. In short, hindi sila magkukwento ng parang excitement na nakukuha nila yung pangarap nila sa ginagawang work. Tama? Diba? Diba, sa work niya, guard, no? Security. So, hanap pa po ng mga kailangan dyan matatagal na more than 10 years na. Kung sila ay sobrang excited, sobrang pangarap nila talaga yung work nila na ngayon, sobrang saya nila sa ganung work na nakukuha nila yung pangarap nila. Pero parang, makakatagpo ka kaya na gano'n. Na parang bihira, no? Kasi majority po talaga ng mga empleyado, punong-puno ng ano yan. Kumbaga parang, yun nga, yung hinaing ba? Hinaing. Yeah. Na kung mayroon lang ibang chance para kumita ng mas malaki, kaya kami mga nag-abroad, di ba? So, ibig sabihin, dapat ma-realize nyo ngayon, na, especially kayo nagtatrabaho ngayon, na pag yung career na, yung work mo ngayon, yung ginagawa mo, pag yan ay tinuloy-tuloy mo ng 5 years, 10 years, yung present time ng kausap mo, yan ang future mo. Ito yung tanong. Yung katrabaho mong hairdresser, yung buhay niya ngayon, yan ba yung pangarap mong buhay? Ano sagot? Diba hindi? Ikaw, hindi. Diba hindi? So doon pa lang kasi, isang malaking hugot mo na yon. Importante kasi yung ano yun. Yung topic kasi natin is about the 5 business skills. Yung 5 business skills na to, this is the how of the business. Okay? Pero bago natin, kasi sobrang madali lang to, sa totoo lang. And this is only around 20% ng success mo nakasalalay dito sa how. So, konti lang pala. 20% lang pala yun sa success na gusto ko. Eh, ano yung mas malaking porsyento na makukontribute sa success ko? Alam niyo kung ano? Ano yung kapatid ng how? Why? Yan, why? 80% ng success mo nakasalalay sa why mo. Kaya pala maraming tao, they are very skillful. Matatalino, magagaling, mahuhusay, masasipag, masasyaga. Pero bakit hindi nila nakukuha yung pangarap talaga nila? Yung buhay ng pangarap nila, hindi nila nakukuha. Eh magagaling naman sila, skillful sila. Magna cum laude pa ka valedictorian pa ka may 2 course pa ka nang tapos Tama? May mga kilala tayo gano'n, di ba? Matatalino talaga. Pero nagtsatsaga sila sa pagkano lang ng sweldo. Na yung kakilala mo matalino sa eskwelahan, baka nawala mo siyang kotse din ngayon. Tama? So, ibig sabihin, kaya natin matutunan, this is very easy na pag alam mo yung why mo. Okay? Pero syempre, ang topic kasi natin, yung skills. Kaya dito tayo mag-focus ngayon. Pero kailangan, maintindihan mo na itong skills na to, sisiw na sa ito.
Kasi ang tingin ng iba dito, ay kasi mahirap yun eh. Mahirap kasi mag-prospect, mahirap kasi mag-present. Sa totoo lang, 20% na lang ang success yun eh. Mindset ba? Kailangan kasi, importante kasi yung the right mindset of a person. So if you have the right mindset, equals to the right result. Kasi pag yung mindset mo, kasi mahirap pag networking, mahirap kasi mag-invite, mahirap kasi mag-present, mahirap mag-prospect. Yun ang inisip ko, yung hirap ng skills, tama? Samantalang, marami pala magagaling, skillful, pero hindi naman naging successful. Kasi mabilis lang sila mag-quit. Dahil nahirapan sila. Bakit? Kasi nga, yung way nila malabo. Ito yung tanong ngayon muna. Ito bang career ng networking? Ito ba talaga yung naiisip mo, nakikita mo, nai-imagine mo, na dito mo makuha yung pangarap mo? Yes. Yes or yes? Yes! 1 billion! Dalawang agad sa'yo. 2 billion! 3 billion! Ha? Kasi pag naramdaman mo na, dito ko makukuha pangarap ko eh. Yung pangarap ko kasi nandito yun sa why. Dito ko mabibigay yung gusto ko ibigay sa pamilya ko. Tama? Nandito lahat yun. Yes. So, dahil check na to, if you know the why, the easier the how. Na ang tingin namin, mabaliktad dyan. Ang tingin namin ba, mahirap ang prospect. Mahirap mag-present. Mahirap mag-close ng deal. Yun ang iniisip ng karamihan. Ang hindi nila alam, mas mahirap to. Kasi dahil dito, marami na quit. Nawala ng downline. Nag-quit yung downline. Nag-quit na rin siya yung upline. Hindi, in-Indian siya nung prospect niya. Ang hirap pala talaga nito. Mga Indiano. Kala ko pang Pilipino to. Mga Indiano pala mga prospect. Tama. Yung puro pa ng discouragements. So because of that, nag-quit. So again, sa how, okay, sa 5 basic skills, ang number 1 dito, ano ang number 1? Sa 5 basic skills, ano number 1? Kung kayo ay, alam ko, naka-attend na kayo ng training na to eh, di ba? Ano yan? Ano apply? Prospecting. Yeah. Prospecting. Prospect. Prospecting. Okay? Ngayon, sabi mo ano? Skills, yung why, nandiyan yung mindset mo. Okay? Mindset is everything. Tandaan natin palagi na. Ngayon, ano ba dapat ang mindset mo pag nagmo-prospect ka? Mayroong dalawang klaseng mindset sa prospecting, umiikot. Unang mindset ng karamihan dyan, namumrospect ka kasi gusto mo ka talaga makarecruit, gusto mo kumita. So, you are money-oriented. Yung income ba? Naghahanap ka ng prospect kasi gusto mo ng direct referral, gusto mo ng for the win. Yung pera ba? Pera. Yung ang tingin mo sa tao, ano ko to? Bakit na to? For the win na kita. Alam mo, yung ang tingin mo sa tao, pera na. Yun ang karamihan ng mindset ng iba. Tama? Ano po ba dapat yung mindset para maging sustainable at tumagal? Tayong mga negosyante, ayaw ba natin mag-negosyo ng short term? Tama ba? Ang totoong negosyante, ang gusto niya negosyo, yung magtatagal. May kilala ka bang negosyante na, hindi, ang gusto ko talaga negosyo yung magsasarado pa agad ng 3 months eh. May kilala ka, wala naman siguro negosyante ka na, ha? So, actually, lahat ng negosyante, ang gusto niya, tumagal ang negosyo niya. Ayaw niya no, 3 months, 6 months, sarado na. Tama? Walang nagtayo na negosyante na ang gusto magsara. Ang totoong negosyante, nagtayo ng negosyo para magtagal at magkaroon siya ng legacy na may iwanan niya sa mahal niya sa buhay. Di ba? Ngayon, ganito. Prospecting, pag ang iniisip mo sa tao na pinaprospect mo, direct referral to, for the week mo na to, pang-apat na to eh. Alam mo ba ang ramdam ng kausap mo na ang habol mo sa kanya pay-in? Tama ba? Kasi iba yung magiging gesture mo niyan, yung galaw ng katawan mo, iba rin yung mga masasabi mo. Na minsan,
parang ang dating mo na, parang ka na nag-hard sell. Parang pilitan na yung dating ba? Nag-gets niyo ba? So ano ba dapat na maging mindset natin sa prospecting? Okay? Gamitin natin yung salitang share. Share. Okay? Instead of sell, ito yung gagamitin mo siya. Bakit ka maghahanap ng prospect? Bakit ka mamprospect? Para makabenta ba? Hindi po. Or para makatulong ka? Tulong. Ano dapat mindset mo? Share. 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 Kasi pag ito mindset mo, kung anong mindset mo, yun yung madalas na lumalabas sa bibig mo. Yes. Tulong. Kasi yung words kasi bago lumalabas sa bibig natin yan, nagpa-process sa brain yan. Yes. So kung ano yung dominant thoughts, yun yung nagmamanifest sa bibig natin. Kaya pansinin nyo, may mga tao talagang sobrang negative talaga. Kahit tanungin mo, negative talaga sila. Kaya yung lumalabas sa bibig nila, puro mga reklamo sa buhay. Puro mga negative yung lumalabas sa bibig nila. Alam mo yung ganun? Kasi nga, yun yung laging sa isip nila. Okay? So ngayon, instead na pag prospect ka, iniisip mo makabenta, makarecruit, mayroong bagong pay-in, mayroong pang bagong for the win, ang isipin mo, ano yung pwedeng may tulong sa tao na to? Okay? So alam mo ba na ang negosyo natin, ang market natin sobrang laki? Kasi maraming iba, ang mindset nila, ang market lang natin, yung may sakit lang. Pag walang sakit, hindi nila inalok ng barley. Tama? Okay naman, wala namang pera to, wala namang hilig sa negosyo to. Pini-prejudge mo yung prospect. Number 1 rule sa prospecting, do not prejudge. Okay, pakisulat. Do not prejudge. Okay? Sa prospecting, number 1 rule dyan. Do not prejudge kasi hindi ka naman-judge. Tama? Yung feeling mo judge ka, inuhusgahan mo na kagad yung prospect mo na hindi niya gusto ang barley, hindi niya gusto ang business, hindi niya gusto. Yung ikaw na nag-decide para sa prospect mo, hindi kasi kilala ko to, ano to eh. Ayaw na to ng mga networking eh. Yung ganun ba? Kasi at the end of the day, hindi mo kasi alam talaga sa totoo lang. Halimbawa, inisip mo, ayaw niya ng networking. Eh, nung nakausap natin, ang isip ba ng tao nagbabago? Yes. So, ibig sabihin, kung dati parang ayaw niya, at doon mo siya natatandaan, eh, malay mo ngayon, gusto na. Nagigets mo? Yes. So, what's the point? Eh, huwag ka mag-prejudge. Para ma-approach mo pa rin, para ma-presenta mo pa rin, ma-invite mo pa rin. Tama? Prospecting. Mindset natin, share, makatulong. At hindi yung makabenta. Kasi pag inisip natin, share, makatulong tayo sa kanya, okay? Kasunod naman talaga yun. Okay? Sa prospecting din, okay? Kinakategorize mo ngayon yung mga prospect mo sa tatlo. Marami ito sa iba sa inyo, alam nyo na ito, diba? Lahat ng prospects mo, kinakategorize sa tatlo yan. So mag-name list ka, no? As much as possible, dapat at least 100 minimum, 100 names. At dapat may listahan ka. Sa notebook man yan o sa cellphone man yan. Kasi kung wala ka pang listahan ng prospects mo, minimum at least 100 names. Pag wala ka pang listahan yan, malayo ka pa. Malayo ka magkaroon ng pay-ins. Why? Eh kasi wala kang pangalan ng prospect mo eh. Bago ka magka-pay-in, mag-start lahat dito yan. At hindi ka pwede yung prospect mo sa isip mo lang. Nasa notes yan. Sa traditional business, ang tawag dyan, customer database. Customer list, guest list. Ang lahat ng negosyo ay may customer. Ang negosyo walang customer, hindi negosyo yun. At lahat tayo ay mga customer din tayo ng ibang business. Okay? Because in the world, it's all about business, sa totoo lang. Okay? So ngayon, lahat ng pangalan na yan, okay, di ba? May dalawang klase ng market, no?
two types of market. Ito yung warm. Kasama dyan yung hot. Pati yung cold. Dalawa lang naman yan eh. It's hot or cold. Yung hot or yung warm, ganyan. Yung hot kasi yan yung parang pinaka-inner circle mo yan eh. Yung mga relatives mo, very close sa'yo. Yung warm, ang nakakilala. Pero categorize as one din yan. Yung cold naman, ito yung mga hindi mo kakilala. So, kakilala at hindi kakilala. Ito yung tanong. Sa prospecting, sa negosyo natin, mauubusan ka ba ng prospect? No. Hindi ka pwede mauubusan ng prospect. Pwede ka mauubusan ng hot or ng warm market mo. Yung mga kakilala mo. Pero yung cold market mo, yan ang hindi mo kaya ubusin. Tama? Ma. Sa totoo lang ganito guys, no? Sa warm market mo, or sa hot, kulang pa yung 100 days. Ang isang tao pala pag namatay, especially pag nasa ilang edad niya ay 25 pataas, ang bumibisita sa kanyang burol, average 500. So meaning, ang isang tao pala, at the age of 25, nasa minimum 500 yung matatandaan mo, yung mga kakilala mo. Yung classmate mo ng elementary, kabatch mo ng elementary, ng high school, ng college, etc. Katrabaho mo, ka-church mo. So ang dami pala nun. Kailangan mo lang siyang isa-isahin. Sa 100 names na yun, i-identify mo na dun. At i-categorize ko siya sa number 1, sino dyan yung may pera? Sino sa prospect mo, sa listahan ng prospect mo na yan, ay ito may pera to kasi ganito siya. Tama? Ito, di ko siya kasi ito mataas ang posisyon ito sa trabaho, ganyan-ganyan. Okay? Sino yung may pera sa prospect mo? Sunod, sino yung may authority? May posisyon. Si supervisor, si manager, si kapitan, politician, pwede, chairman ng ganitong asosasyon. Basta group leader, no? May authority siya. Kasi pag siya ang nakuha, automatic yung subordinates, madali na lang. Si kapitan, nakuha mo yung mga konsel, madali na lang. Si manager, nakuha mo yung mga subordinates niya, madali makuha, no? So, may pera, may authority, yung letter N naman, ito yung may needs. Right? So technically, lahat ng prospects, okay, pasok dito. Needs sa products kasi may sakit. Needs sa extra income, business side. Okay? Lahat ng prospect mo, makakapasok yan sa kategory na to. Gets natin? Yes. Again, number 1 golden rule, do not prejudge. So yung mga prospect mo lista, tingnan mo yun sa Facebook friends mo, tingnan mo sa cellphone mo, yung mga contact list mo dyan, tapos i-categorize mo na siya, ay sige, oh ma, pera itong, di ba? I-categorize mo siya ng letter M siya, yung isa naman letter A. Okay? So sino ang muna na-approach dyan sa tatlo? May pera. Yung may pera. Bakit? Para mabilis kang lumaki. Mabilis mag-grow yung grupo mo. Bakit? Kasi may pera siya, madali ko siya mag-pay. Okay? Tapos, may authority, kasi minsan, may authority pero walang pera, di ba? Pero, pag nakuha ko siya, madali na lang. Na lumaki din yung grupo kasi may grupo siya, may mga subordination. Tapos yung needs, kailangan ng product kasi may sakit siya, kailangan ng business, ng extra income, ganyan. So, ibig sabihin, pasok lahat. Yun yung sa prospecting. Okay, at two types of market natin, ating goal. Ngayon, huwag mong kakalimutan na yung cold market natin, karaniwan po sa prospect natin, yung hinahanap nating agila, hinahanap natin na alas mo, natatakbuhan sa cold market. Kasi tanggapin mo na karaniwan sa atin, kung sino pa yung kapamilya mo, kamag-anak mo, tama? Yun pa yung minsan ay hindi susuporta sa'yo. Yes, yes. Kaya dapat handa na tayo doon. Huwag na tayo maging emotional. Okay? Huwag ka namang drama na si kuya, si ate, si mami. Di ba? Yung mga gano'n. Yung naging emotional ka na kasi pinakontra ako ni ganito, ganyan, no? So, tandaan mo, dito mo makikita yung cold market.
Kaya paano mo yung market yung cold na yan? Number one, through referrals. Yung mga kakilala mo, punan mo sila ng referral. Okay? Yung referral na yun, kilala mo ba yun? Pwede. At ang maganda nun, pag nakuha mo yung mga referrals niya at may napa-join ka, madali mo siyang balikan, di ba? Uy, tita, si ganito yung ni-refer mo, gusto niya to. Balikan mo siya. Pero tita, syempre, dahil referral mo to, mas maganda, ikaw muna bago siya para ikaw yung may income. Mas madali mo siyang ma-recruit. Bakit? Kasi yung ni-refer niya, positive. Madali mo silang balikan. Okay? Yun yung sa prospecting. May tanong kayo sa prospecting? Or may gusto kayong inagdag? Okay na kayo sa prospecting? Yes. So, ang prospecting no limit. Kahit sino pwede. No prejudging huwag mo i-judge. At huwag yung feeling mo ubus ka na. Yung parang nakikipagawan ka ng prospect. Ang mindset natin sa prospecting, abundance mindset. Hindi ka pwede maubusan. At hindi ka pwede magtampo doon sa, alam mo yun, kasi minsan, alam mo, may mga common friends kayo. Naunahan ka nung friend mo na magpa-prospect yung, may pares pala yung prospect, alam mo yun na? So, we do not compete with each other. We cooperate. Tandaan ko natin, malawak ang karagatan. Kasi minsan may mga gano'n eh. May isang prospect na nagagawan yung dalawa. May mga gano'n ha? So kung yung prospect na yun, kung saan man siya sumali, mindset natin, abundance mindset. Okay? Pero ganito siya. Speed is the name of the game. Kung sino mas mabilis, mag-prospect sa prospect na yun, tama? May tendency ikaw yung makakuha na. Okay? So ang next natin sa prospecting, so may listahan ka na, okay? Tama na yung mindset mo, ito yung mga taong tutulungan mo. Eh, paano po i-approach yung, may pera ka, tapos ano yung tulong? Di ba? May mga ganun eh. Ito, mayaman na ito, ganyan. So pwede mong i-approach doon na siya ay maging channel ng blessing sa iba. Paano mo mapamember yung milyonaryo na or bilyonaryo na? May mga sumasali mga milyonaryo at bilyonaryo sa ganitong business? Marami po, sa totoo lang. Kasi i-correct natin yung mindset natin na baka inisip po, eto pang mahirap lang. Huwag ganun ha. Baka minsan kasi ang inisip po, eto yung negosyo na pang mahirap. Hindi siya ganun. Ito yung negosyo na for everybody. Kaya nga ito yung pinopromote na business nila Donald Trump mismo, nila Robert Kiyosaki, kasi nga ito yung business na equalizer business. Ito yung negosyo na kaya niyang pantayin yung bilyonaryo sa mahirap. Pwede magtagpo. Galing na? Alright, so sa prospecting, nakita ka na. So assignment mo, dapat may 100 names ka. Sino sa inyo yung may 100 names na? Yung ngayon wala, di ba? Okay lang ba gawin natin assignment? Yes. Kailan nyo matatapos yung 100 names? Saturday. Ano po, 100 names na Prospect. Mga prospect mo. lahat na yun, 100 names. Oo. Wala lahat na. Kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo. Nakaka-categorize po. Tapos kinategorize mo. Lagyan mo ng letter M kung may pera. Lagyan mo ng letter E kung may authority. Kung siya ay may pera at may authority, edi MA mo ilagay. Pwede lang din po sa online. Oo, kuha ka ng pagkapasok mo sa online. Ay, importante may listahan. Okay ba yan? Yes. And then dalang Sabado. Sabado. Okay, para ma-inspire din natin yung iba na ikaw mismo, tama? May 100 names. Kasi tandaan nyo ito guys. Hindi mo pwedeng baliwala ito. Everything starts from number 1. Walang paying kung walang number 1. Correct. Paano ka magpa-paying kung wala kang prospect? Tama. Kaya gano'n ka kagaling magpa-paying kung wala ka namang ipipaying? Tama di ba? Tama, tama. Nag-gets ba yung gano'n? Oo. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng baliwalain na wala kang prospect, no? At hindi pwede na aasa ka lang sa prospect ng downline mo, tapos ikaw bilang upline, wala ka lang pinoprospect kasi umaasa ka lang doon sa ipapakausap ng downline mo. Hindi gano'n ha? Guys, tandaan nyo ito. Ang mindset natin, isipin mo ito lahat tayo 0-0-1 dito. Kasi magkakasabayan lang tayo ngayon eh. I-launch pa lang yung company sa January, tama ba? Yes. So ang mindset mo, kasama ka ngayon sa kumbaga positioning stage pa lang tayo eh. Position tayo eh. Pre-launching pa lang tayo eh. Iga-grand launch pa lang sa January. Kaya ang swerte ng timing natin lahat.
bibihira yung kumpanya na makakasabay ka sa pre-launching stage. Kasi yung ibang mga kumpanya, malalaki na sila. Diba? Pero sino sa malalaking kumpanya na yan, pag inanalyze mo, sino dyan yung namamayagpag? Sino dyan yung may mga malalaking results? Yung mga na-pioneer talaga. Yes. Tama? Pero, tandaan din natin, napakarami din nag-quit doon sa pioneering stage. Tama. Tayo pa nga lang, di ba? Alam ko, dito sa FCI, marami na nag-quit eh. Kasi hindi nakapaghintay sa CPR pa, sa FDA, di ba? Dahil doon, wala na. Kung lumipat sa iba, may ibang ginagawa na, ibang networking na ginagawa, di ba? So kung baka imagine mo, doon pala sa pre-launching stage natin, may mga nag-quit na. So kaya ikaw, convince ka dapat sa sarili mo na hindi ko pwede mag-quit. Kasi pag nag-quit ka, parang ka nag-quit sa pangarap mo, di ba? Alright, so number 1 prospecting, number 2. So dahil may prospect ka na, sila ngayon yung i-invite mo. Inviting na yun yan. Okay, kasi kayo mga naka-experience na kayo mag-invite. Pwede ba tayo mag-share? Ikaw, PJ, gusto mo mag-share? Paano ka nag-invite ng prospect? Actually po, nag-invite din po ako sa Paano sila in-invite? flyers, tapos sa online din po. Ano yung parang mga Naghahanap din po ako ng halimbawa. Ano yung parang mga scripts mo, gano'n? Yung paano mo sila in-approach sa pag-invite? Sa ano po, sa Facebook, halimbawa may birthday celebrate. Message ko po ng happy birthday, pinag-greet ko. Tapos, pinapumusta. Tapos yung iba hindi nagre-reply, pero pagdating ng meron namang nag-agree sa halimbawa, kinausap ko. Tapos, invite ko sa Zoom. Meron namang pumapasok sa Zoom, kaso nga lang, nag-i-lift out ka. Oo. Pero, ano pa rin. Okay, dito sa office may na-invite ka na? Meron. Paano mo sila in-approach? Ah, Paano mo sila nadala dito? Nung dati, may katrabaho ko, bagong katrabaho pumasok sa amin. Dalawa yun. Tapos, dinala ko sa Cubao, Murphy, para malingki ba? Malingki. Malingki, okay. Tapos, Tapos? sabi ko, daan muna tayo sa office kasi may siomay doon. Kahit tayo ng siomay. Oh, Kaya nadala ko dito. So, nadala mo dito talaga? Apat na yun, nagtatrabaho ko, apat. Mga katrabaho mo, apat, nadala mo dito sa Siomay. So, effective ba yung pag-invite natin sa Siomay? Yes. Effective, no? Yes. So, ibig sabihin, pag mag-invite tayo, ito there's no such thing as perfect. Perfect na pag-invite. Walang perfect. Ang tawag niyan, the art of inviting people. Pag sinabing art kasi, wala namang art na perfect eh. Tama? Ibig sabihin ng art, different approach kasi yan, different angle yan. Okay, so katulad niya, nakapagdala, imagine mo, apat kagad na dala niya dito? Tama? Ilan yun? Dalawa, tapos Dalawa, may dalawa na naman. Tapos ang pag-invite, kumbaga naulit dahil sa siomay. So again, kung ano yung effective, yun yung pwede nating i-adapt. Nagets na rin? Kasi nga, it's an art of invitation. So katulad kay PJ, naging effective sa kanya, tara, punta tayo sa opisina, mag-siomay tayo. Tama? So pero hindi na sila nagtanong, ano yun, mag-siomay? Wala na gano'n. Oo, mga kaladkarin din sila. Nakaladkad mo lang dito dahil sa siomay talaga, no? Okay, very good yun. Sino pa yung may experience na, ikaw ano? Ano yung experience? Paano mo na-invite dito yung mga na-invite mo? Ako po kasi talagang pusalag din. Kumbaga, ako madalas ito ang po dyan eh. Kumbaga yung una po kasi, yung una talaga, yung mga katrabaho ko, ganun din, yung parang hindi naman sa kidnap. Ay, yan na siya, may pagdating dyan, okay naman po. Tapos, nag-online din, kaya napakwento ko yung dating app. Kasi may nakilala Stop daw, dating app. may nakilala ako sa dating app. May nakilala ako sa dating app. Ang ganda ng usapan namin, niyaya ko sabi ko, tara, coffee tayo. Minute ko dyan sa Cubao. Sabi ko, may alam mo, coffee masarap dyan sa sabi ng hypermarket. Pagdating po namin dito, ayan na, edi umakit po kami. Bago, sabi ko, may kape naman, mamaya na kape. Tapos yung kape mo, nag-iwan. Ang maganda po niyan, unexpected ko rin na magugustuhan niya yung negosyo. Sabi niya, pay-paying daw siya sa Sabado. Ito malupit. Hindi pa niya nag-pay-paying. Sabi niya, ewan ko kung
hangin lang o mga bibitaw talaga. Sabi niya, sa January daw, balak daw niya kung kaya daw niya mag-diamond. Pinidyo agad, sabi niya, obo. Kasi, Pero nagpahingi na siya, nagpahingi na siya. hindi, sabi niya Sabado daw. Sa Sabado. Nagpahingi sa Sabado. Kasi sa, Oh. tapos sa labas naman po, pag nagyayaya ako dito, yung mga punta ko dito, parang kukwento-kwentahin mo lang, tapos, show din po, tapos alam mo nyo ng, kumbaga pag alam mo parang arrange ko, sabi ko, gusto mo racket. Kasi pagka sinabi mo yung business talaga, parang nasa isip ni ko, may puhunan. Parang pag-ano po na parang medyo sabi ko, gusto mo racket? Okay lang naman, basta tingnan mo lang, wala mawala. Kasi nadalaw po dito. Alright, goods. No? Dating app. Ano daw dating app yun? Ano nga po? Nakasali nga doon, ano? Yun, maganda yun maganda yun. So, laki pa. Kailangan doon, binata ka pala, no? Laki pa. Ano naman kami? Paano naman? Kunyari, Paano pa may asawa na? Laki pong date sa office eh. Pick no? up ng masinyo. Dating app naman na senior. So, kumbaga, yun nga, discarte niya. So, dating app siya ganyan. Tapos, namumusakan ka na, no? Marunong ka namumusakan. Marunong ka namumusakan. Dinadala ko po dito, sa office. Oo. Palit din. Cold marketing ka na, yung tinatawag na po sa kanan. Yes, no? sir. Cold marketing tawag. Kaso, yun nga lang, mas marami talaga yung district pagka po sa Polo. Marami po talaga natagli. Pero may nasama naman po eh. Ayun, numbers game lang tayo guys, numbers game. So basta hindi naman lahat ng dinadala natin dito ay talagang 100% sa lahat. Basta ang goal kasi natin, ma-invite, mapakita na natin. Exposure ng business kung tawagin. The more exposure kasi, the more chances na may mga gusto. Pero do not expect na kahit sobrang ganda ng party natin, sobrang ganda ng company natin, lahat na lang ng tao na dadalhin mo magkakagusto, hindi ka na. Again, mindset pa din. Kasi everything is mindset. Kasi pag sa inviting pa lang, na-discourage ka na, tama? Kasi yung ini-invite mo, i-expect mo 100% magugustuhan kasi gusto-gusto mo, diba? Kasi yun yung wrong mindset din natin minsan eh. Dahil baliw na baliw ko sa FCI, gusto mo yung party, gusto mo yung company. Ang akala mo, lahat ng tao, kaparehas mo, na mababaliw din sa kinababaliwan mo. Yes. Tapos parang tuloy na babad trip ka na, bakit hindi mo gusto? Sobrang ganda na, may gano'n. Yung parang pinilita mo na, sobrang ganda, bakit hindi niya magustuhan? Tama? Kasi nga, kahit na kambal, di ba? Magkaiba lang gusto yan. So lahat ng tao, yun yung individual differences natin. Kahit pa, ito na yung sa tingin mo na, ito na ang pinakamaganda. Ito na yung pinakamalupit. Mayroon pa rin ayaw dyan. Tama? So, ibig sabihin, move ka lang sa next talaga. Okay, so sa inviting, may different approaches tayo dyan. Pag negosyante, okay, sa business approach, paano natin ina-approach ngayon yung mga negosyante? Number one rule, huwag ka magpaligoy-ligoy. At huwag mong kikidnapin yung mga yan. Ano yung kidnap? Yung dadalhin mo na hindi niya alam na may 5% ka pala. Tama? So, business approach, direct dapat. Diba? May kilala ka negosyante talaga. May tindahan, may kung ano may negosyo niya, may restaurant siya. Direct approach ka. Sir, gusto niyo po ba ng another source of income na hindi naman maapektuhan yung negosyo niyo? Lagi natin i-apply yun yung hindi maapektuhan yung negosyo niyo. O kaya naman, kasi minsan siyempre pag negosyante kasi, ang utak niyan, Naka-focus. sobrang focus at busy ba? Yes. Tama? So, pwede mong gamitin yung skill na gano'n. Na meron kang magandang i-offer na hindi makaka-apekto sa operation ng business niya. So, okay lang ba sa inyo, sir? Open po ba kayo sa gano'n? Dahil ko na po eh, anong negosyo ba yan? Okay, ganito, marami mga negosyante kasi, pag nagsabi ka ng networking business, medyo nagko-close minded agad. Ngayon, yan ang advantage natin. Kasi pwede mong gamitin yung franchising dahil may franchising naman talaga tayo. Yes. Kasi pag sinabi mo, sir, kasi may networking business kami. Wala na yan. Maraming tao kasi pag sinabi mo networking, close na kagad. Kahit anong ganda pa sabihin mo, hindi niya na, alam mo yun, hindi niya na pinapakinggan. Hindi niya na-absorb. Kasi sinabi mo networking eh. Tama? Pero para hindi ka naman magsinungaling, pwede mong gamitin yung franchising natin. Sir, meron po kasi kami magandang franchising business, hindi kami distribution business. Maraming details po sir, pero maganda po yan, maimbitahan namin kayo sa opisina para makita ninyo. At matikman nyo rin yung mga produkto namin. Yes? Dahil ko na po eh. Good job.
Ang purpose ng inviting is just to invite. Anong golden rule dito? Lahat ng prospect mo, ikikiss mo lang. Hala, sabi ni Mentor, sabi, ikikiss na po. Wah, wah. Kinis na nga mga prospect. Ibig sabihin ng kiss, di ba? Keep it simple and short. Inviting lang, wala pa presentation. Ang problema natin, marami sa atin, nag-i-invite ka pa lang dahil sobrang excitement mo, nagpe-present ka na. Tama? Yung i-invite mo pa lang naman sana eh. Pero bakit nagbibilog-bilog ka na? Ini-explain mo na yung lahat na, ini-explain mo, tama? Kaya ang goal mo lang mag-invite. Ito. So keep it simple and short. Alright? Business approach, especially pag business approach. Okay? Alam niya na may overtime business. Ano yung mga terminologies na pwedeng gamitin? Franchising. Totoo ba may franchising tayo? Yes. Distribution business. Distribution tayo ng barley. Distribution business yan. Kasi pwede kang gumamit nang hindi mo ginagamit yung salitang networking or network marketing. Kasi pag nadinig yan ng mga tao, kasi mayroong negative connotation nga kasi sa salitang network marketing or sa MLM, tama? So, papalitan mo yung lingwahe, kumbaga. Kasi pag narinig nila yung salitang networking, narinig nila salitang MLM, network marketing, invite, automatic nag-shutdown yung kanilang ng utak yan. Hindi nila na yan ma-accept. Okay? Gets mo natin? Na yun ang advantage natin. Kasi may franchising talaga tayo. Kasi sa iba, nangingidap pa talaga sila. Na, tara punta tayo, may handaan, may birthday party, yung pala sinama sa seminar. Ang tawag doon, kidnap talaga. Kaya marami na mobile trip talaga sa mga networker eh. Kasi ang tawag din natin doon, yung mga very unethical way of inviting people. Karamihan, marami yung ganun nagreklamo. Kaya di ba, parang marami nagbabash sa mga networker. Kasi nga, yung approach, unethical kasi, unprofessional. Dahil nga, andun nga, kasi nga maraming tao, may negative connotation about networking. Kaya iniiwasan talaga yung inviting through networking or MLM. Kaya gumagamit sila ng iba-ibang mga paraan para makapag-invite lang. Gets niya? Yes. So at least sa atin, hindi natin kailangan magsinungaling. Hindi mo kailangan mag-gitna. Kasi totoo naman talaga may franchising. May franchising tayo. Show my business, sir. Yes. Franchising business, sir. Show my business, franchising business, distribution business. Tama? So, naiwasan mong sabihin yung networking or MLM. Eh, pag nagtanong, networking ba yan? MLM ba yan? Anong sagot? Binabalik Paano ko. Networking ka na ba? Sa isa. Binabalik yung tanong sa kanya. Ano po? Paano po? Pag tinanong niya yung networking, ano ba yung networking? Ano ba yung networking? So, Very good, sir. Yan po yung tinatanong ko sa kanya. Binabalik ko sa kanya. Para balik mo. Para So, malaman. siya na yung nasasagot sa akin. Yes. Para malaman mo ngayon, paano ba iniisip niyo sa networking? Yes. So, tandaan nyo yun guys ha, huwag kayo magpapasindak na pag tinanong ka networking, parang mamumutla ka na feeling mo. Alam mo yung gano'n? Yes. Yung feeling mo, inaano ka, ano? Hindi gano'n. Networking. Big professional network marketer. Pag tinanong networking or MLM, ganyan, tama sabi ni sir, ano? Diba? Babalik ko sa kanya. Ano po yung networking, sir? Naghahanap po ba kayo ng networking business? Diba? Yes po. Ay, hindi. Natanong ko lang. Oh. At least, alam mo yung sagot. Minsan may magsasabi niyan, kasi baka networking yan, yung scam yan. Ano sasabihin mo? Ay, sir, ayaw ko ng scam. At saka hindi ako scammer. Ayaw ko mag-negosyo ng illegal, sir, ayaw ko ng scam na business. Tama? Kung yun po ang hinahanap nyo, ay iba po ito. Nagets niyo? Yes. Ganun natin hinahandle yan ba? Pag nagtanong networking ba yan? Yes, networking. Pag ginanong mo kagad, parang yung pala negative talaga sa networking. Alam mo yung gano'n? Ayaw ko yan. So at least, maganda nga sinabi ni Sir kay Brian na babalik mo yung tanong sa kanya. Para malaman mo yung thoughts niya tungkol sa networking. Gets? Yes. Ganun siya ha? Business approach, straight to the point. Paano pag empleyado naman? Employee. Sa empleyado, ito straight to the point ko ha. Straight to the point.
Yung sulat ko guys, parang doktor, di ba? Oo nga po eh. Tama. At parang ang pangit, di ba? Kasi yan talaga sabi ng nanay ko eh. Pag pangit ang sulat mo talaga saan, kasi kabalik na rin yung tsura mo eh. Sabi niyo. Pasok! Pasok sa baka. Pag empleyado, pwede tayong gumamit ng salitang racket or extra income. Extra income. Kasi mas nakaka-relate sila dyan. Yes. Kasi pag sinabi mo may business lang i-offer, ang thinking na kagad dyan ay may gastos. May pagkakagastosan naman. Tama? Maglalabas ka agad ng kapital. Yan kagad inisip nila eh. At saka inisip kagad nila, malaki yung ilalabas. Kasi business eh. Kasi imagine mo, 5,000 na kapital. Sa traditional, anong negosyo ang 5,000? Sa traditional, sige, tingin kayo. Quick. Ano? Tatatak sir. Kikiyam. Kikiyam, di ba? Siyempre, kung mag-o-offer ka ng business, siguro naman, hindi ka mag-o-offer ng ganong business, diba? Kaya parang iniisip nila, malaki talaga. Malaking kapital. Tama? Pag-empleyado. So, ang ginagamit natin mga terminology dyan, racket o kaya extra income. Especially pag mga katrabaho mo o kaya naman kakilala mo talaga na empleyado. Bro, meron ka na bang extra income o may racket ka na ba? Tulad. Basta ano lang, very conversational lang ha. Ang pag-deliver mo ng mga pag-i-invite mo, conversational lang. Yung parang hindi mo kailangan parang scripted ka. Okay? Kasi may mga script naman talaga yun eh. Pero conversational lang yung pag-deliver mo yan. Bro, gusto mo ba magandang racket? Wala na. Yun ang mga terminology. Ano yan? Yun ang magkakariniwan ng tanong, di ba? Hindi ko pa kaya sa talaga explain kasi bago lang din ako. Ang maganda niyan, puntahan natin. Tama? Isama mo dito. Punta natin kasi may opisina. Huwag ka maglala, legal naman to, may opisina sila sa Cubao. Samahan mo ako kasi gusto ko eh. Alam mo yung ganun? Pasama approach din, pwede ganun. Yung magpapasama ka. Okay? Sa empleyado, ganun yung mga terminologies na ginagamit natin. Ano pa? Third party approach. Yan, third party. Si PJ, halimbawa, prospect na to. Pero, hindi siya yung direct na mong in-invite. Ganun, no? Diba si Ken, di ba? Si PJ, si Ken. Ang gagawin ni PJ, si Ken, kunwari, tatanungin niya, Bro, Ken, meron ko bang ano? May kakilala ko ba naghanap ng extra income? Kasi yung kaibigan ko may magandang offer yung company nila. At least 5,000 isang linggo eh, extra. Huwag ka magbibigay ng figures na malaki ha. Hey bro, baka may kilala ka. May kaibigan ko nag-offer ng magandang extra income, 100,000 isang linggo. Ano sa tingin mo isipin? Grabe, ano yun? Baka drugs yan ha? Ano yun? Baka illegal yan. 100,000. Hindi kaya tanggapin yung utak niya yun. Pwede siguro pag negosyante yung ganong figure. Pero pagka empleyado yung in-approach mo, huwag ka magsasabi ng malalaking figures. Hindi nila magigets yan. Okay? So third party yun. Magtatanong ka, baka may kilala ka, naghanap ng racket, naghanap ng extra income. Pero ang dating doon, siya yung magkaka-interest. Ano ba yan? Baka naman ako pwede dyan. Tama? Tapos, ano ka? Push and pull ka ngayon. Push and pull technique. Ano yun? Yung siya nagkakagusto, di ba? Hindi, Ken. Alam ko naman, baka hindi mo na kailangan ng extra. Alam ko naman, baka marami ka na namang income. Baka marami ka ng pera, hindi mo na kailangan ng extra. Yung parang, alam mo yan? Hinahatak mo siya. Hinahatak. Push and pull tawag doon. Yan. Pero sige na, kasi total kaibigan naman kita, sige, sama kita. Yung magpapakibot ka ba, di ba? Yan gano'n, no? So yun siya. Effective din yan, third party approach. Meron pang 3-feet rule na tinatawag. Ito yung sa, ito magaling mo sa kasikin, di ba? Yung nakatabi mo lang, tama, pwede mo ma-approach. May pila sa kung saan, ma-approach mo. Yan. Yun yung pusakalan talaga. Alright? Again, ang minamarket natin din yung cold market. Pero guys, tandaan nyo ito sa pag-i-invite ng mga prospect, especially pag bago ka pa lang, huwag mong kakalimutan yung warm market mo. Ang problema kasi ng iba ganito, hindi ini-invite yung warm market. Dumidiretso sa cold market.
Bakit? Kasi iniisip eh, kasi yung kuya ko, yung kapatid ko, yung kaibigan ko, baka ayaw na ganito. Yung iniisip ko na hindi nila magugustuhan, kaya hindi mo sila ina-approach. Ang ina-approach mo na, nagko-call marketing ka na, o kaya nag-boosting ka sa Facebook, ganyan. Ang kinakausap ko yung mga hindi mo lang kakilala. Kasi parang medyo parang may feeling ka na nahiya kang i-approach yung kaibigan mo, yung pinsan mo, kung sino man. Kasi maraming instances na nangyayari, nagkakitaan sa opisina. Magpinsan. Insan, anong ginagawa mo dito? Eto, kakabili ko lang ng package, diamond. Ay, grabe. Ha? Hindi May diamond package? Diba, diamond pinagpatas dito, di ba? Diamond. Yes. Di ba, magaganon kayo, sino nag-invite sa'yo? Ano ko lang, nakilala ko lang sa Messenger, sa Facebook. Imagine mo na pa-join pa lang hindi niya kakilala yung pinsan mo. Eh, ikaw yung pinsan, nagtagpo kayo dito. Tapos. In-example ko lang kasi maraming beses yung nangyari sa ibang company. Yes. Mga pinagalingan ko. Hindi mo in-offer sa kaibigan mo, sa pinsan mo, kamag-anak mo. Mamaya-maya, magkikita pa kayo na sa event. Alam ba? May event yung kumpanya, nakita kayo, "Uy, pinsan! Di ba? Pinta dito ka." O, pinta dito ka rin. Di ba? Eh, member ako dito eh. Ganun. Eh, member din ako dito eh. Di ba? Alam mo yung ganun? Nag-guess ba? Ayaw natin tumating yung ganun. Minsan may magkapatid, magkaibang grupo pa. Pero so, pinanggalingan ko, ganun. Magkapatid na mismo, magkaibang apply, magkaibang grupo sila. Nag-join, hindi sinabi sa kapatid. Yung kapatid na invite ng iba, doon nag-join. Nakita sa event. Yung mga ganon. So, tandaan po natin, okay? Ang purpose mo kasi is just to share lang naman. Hindi naman para reportin sila. Yes. At least alam nila na ito yung network marketing business mo. Information. Di ba? Na-inform mo sila. Para, halimbawa, may mag-invite sa kanilang iba. Yan yata yung inaalok ng kapatid ko eh. Yes. Yan yata yung inaalok sa akin ng pinsan ko eh. Sige nga, tawagan ko nga. Insan, ito ba yung, di ba? Ikaw yung babalikan. Eh kung hindi mo, di ba, si mo in-invite, hindi mo na-presentan. Ang maganda pang approach mo doon, ano eh, insan, magpapractice lang ako Kasi may pinasok ko magandang business eh. Nagpapractice kasi ako mag-present. Okay lang ba? Mag-practice ako tapos sabihan mo ako kung okay. Maganda ba yun, gano'n? Yes. Kasi ang tao gusto niyo yung parang nag-aas ka ng favor sa kanya, di ba? Minsan patulong naman kasi meron akong pinasok na magandang racket ngayon. Nagpa-practice ako mag-present. Okay lang ba i-present ko sa'yo tapos bigyan mo ko ng feedback? Sarap kaya nun. Ang ganda niya na, paano sa bali dyan? Di ba? Pasok. Okay ba yan? May natutunan? Pasok sa Yes. Yes. 1 billion! Ayos ah. Okay, number 2. Ano yung number 3 natin? May tanong ba dito sa inviting? Sir, pwede po siya inviting yung form. Ayan, tagdan natin yung form. Yes po. Ginagamit din po yun. Ayan, thank you po ah. Ano, para sa mga bago, ano yung form? Yung family, yung occupation, yung recreation niya, tapos yung blessings ko sa kanya. Okay? So kasi, kahit pa ina-apply natin yung keys, pero dapat pina-form mo din muna. Yes po. No? Hindi yung palibasa na atat ka na mag-invite, ay hindi mo lang kinamusta. Nabawa ganito, di ba? Usually kasi, di ba, pag bagong sali ka dito, nandun yung excitement level mo. Ano mangyayari? Excited ka na mag-invite? Yes. Ngayon, mabalikan mo na ngayon yung tagal mo lang hindi nakausap ng pinsan mo, ang tagal mo lang hindi nakausap ng kaibigan mo. Di ba? Pag kakausap mo lahat yun, invite mo yun eh. Tapos, dahil excited ka, direct to the point ka nag-invite ka agad. Insan, sumali ako sa ganito, sama ka. Alam mo gano'n? So, dapat apply mo to. Yung concern ka na mga kamusta. May kamusta ka pala si mama mo. Kamusta si tita. Kamusta mga bata, kamusta anak mo. Yun ang kamusta ka ng pamilya niya. Tama? Ay, kasi ganito, problema nga kami, si nanay may mataas ang blood sugar. Pag narinig ko yung ting, alam ba kagad ang message mo? Tama? Pero huwag kang atathaw, huwag kang atathaw. Basta ano lang, at least na mental note mo ba? Yes. Kasi hindi pwedeng sinabing mataas ang blood sugar, sinigit mo lang kagad yung partly. Sakto, may partly kami. Ganun na kagad. Ang feeling kasi no, bibenta mo lang siya. Yes. Pag ganun kagad yung ginawa mo na, tama? So, continuous lang din yung conversation pa rin. Yan.
Tapos, okay naman sa trabaho, kamustahin mo siya, kamusta ka sa trabaho, ganyan. Kasi minsan, eto, paras pa rin, wala pang increase, nag-hirap pa rin. So doon mo ngayon papasok yung message mo. Oy friend, o pinsan, di ba, nag-hirap sa trabaho, meron akong magandang work na pwede nating silipin, tingnan lang natin. Alam mo ganun? So yun yung message mo sa kanya. Kumbaga parang kung ano yung nasasabi niya dito na point of need kung tawagin. Kasi nga, di ba, in the business, it's all about problem solving. Di ba? Lagi sa presentation yan eh. Yes. So hanapin mo yung problema. Hanapin mo kayo saan yung concern niya doon. Di ba? Hinaing sa trabaho. Kaya sa katawan, may sakit. Tama? So yun yung message mo. Okay? Hindi ka basta lang mag-invite na hindi mo alam kung ano ba yung needs ng in-invite mo. Diba, ito, isang mayamang negosyante, binabaliw mo sa business. Tama? Hindi mo alam, negosyante yung mayaman pala yun. Babaliwin mo sa, ito, pwede dito mag-sports ka. Eh, dami pala sports ka. Si Tiscaya na palang kausap mo. Binabaliw mo sa, dito ka luxury car ka. Eh, dami na palang luxury car si Tiscaya, di ba? Tapos, sa one phase, alam mo yung magiging approach mo dahil na-form mo na siya. Alright? So, kaya take a pabayalik, naalala mo yun. Mga saktalis natin ito eh, no? So, yun. Okay na ba sa inviting? Ano na kita dadag? Or ano? Tanong? Yes po. Ano po? Dagdag lang po yung sa inviting. Ginawa kasi namin ito before, yung survey form. Ayan, pwede rin po yun. Survey. Survey. Ayan, depende kung ano gusto mo nga tanong dyan, no? May mga questionnaires yan, di ba? Pwede po mag-share nito. Ah, sige po. Go, okay. Kasi Pwede ka rin dito. Ay, Sige, apply, go! patuloy ako. Para makaupo din ako. Yun. Ikaw nagpahinga, di ba? Sampunan tayo para mapagpahinga si mentor. Actually, to be honest, yung mga tinuturo ni mentor ng ating training director, nakaka-refresh. Although may mga Yes. alam na rin kami, pero mga matatagal na networker, nare-refresh kami. Yes. Especially sa mga bago naman, bagong kalaman to. No? Yes. So yung nasabi ko lang, dito lang ako. Yung sa survey form, before, bigyan ko ng idea, mayroon kami tinawag mentor ng ninja technique or ninja marketing. Kasi noon, di ba? Ninja moves. Oo nga, ito kasi, ang totoo, no, pusakal talaga yun. Kaya lang kasi yung word na pusakal, para medyo, di ba? Hindi maganda. Oo. Kaya ginawa ng dati naming owner din, dati din director namin, ginawag niyang ninja marketing. Paano yun? Yung survey form. Noon kasi, nandun kami sa may Robinson Galleria, Ortigas. Sa tayo bro, 17. Oo. 17 floor kami. Oo. Ngayon, doon sa baba, yung mall. Di ba? So, ginawa namin, survey form. Meron kaming ginawa doon na may kaming chart. Yan, chart dyan. Tapos, may mga question, ganyan. So, pwede natin itong gawin. Actually, ginagawa ko na siya. Baga, nag-experiment ako kung okay siya. Pag okay siya, i-blast natin sa grupo. Okay, sa buong team. Kung okay sa Yes. teammate ako. Doon kasi, bakit nagawa namin to? Ang product namin before, isinit ko lang para mag-gets nyo. Load. Load, diba? Ang una namin question, parang 17th floor, bumababa kami doon sa Robinson Galleria. Ang isa ring purpose doon, kung ikaw mahiyain, pangpagpag mo yun. Pantanggal hiya. Kasi bakit kakausap lang hindi mo kakilala, tama? So, ibig sabihin, dahil hindi mo kakilala to, mahiya ka. Pero dahil kasama mo yung apply mo, tutulak ka. Yan, kausapin mo yan. Yung mga nakatambay doon sa mga food court, yung mga may hinihintay, lalo kay Ken, bro, ito magandang magagamit mo to. Ang approach ganito, hi ma'am, good morning. Kasi ang training namin alas 8 ng umaga. Yung certificate pa namin nun, alas 8 ng umaga. Tapos, pagka ang goal namin doon, kapag kinausap namin, paakitin namin sa taas. Wow. Tapos meron nakabang doon na 3 to 5 minutes na video presentation, uupuin lang. Ang maganda doon mentor, meron doon on the spot training. Wow. Galing lang doon sa may Toy Kingdom, naglalaro lang siya. Tinabihan lang ng isa namin kasama. Kasi babae kasi. Kaya tugi kami pagka babae yung kumakausap eh. Kasi ibang klase pagka babae yung nag-approach sa'yo, kaysa doon sa lalaki. Pero kasi meron din naman kami napapa-join. Ang unang tanong, kakausapin namin, hey sir, ma'am, good morning. Ma'am, okay lang ma'am, may survey lang po. Mabilis ka ma'am, 1 minute. Ano yes po? Ma'am, tanong namin, nag-load ka ba? Sabi, tanong ma'am, ilang taong ka na gumagamit ng loop? 5 years, 10 years, 15 years? Sabi 10 years. Tanong ma'am, nagkaroon ka ba ng discount?
Wala nga po eh. May piso pa, may pato pa, 2 pesos, tama? So, hindi ka kumita. Okay lang ba yung load na ginagamit mo? Bigay natin ng pagkakakitaan o mga, okay lang ba yung load na ginagamit mo, maka-discount naman lang? Oo naman, paano yan? Ma'am, explain ko sa iyo, mabilis lang. Dito lang po sa aming opisina. Sumasama. Ngayon, kung sumama, doon pa lang, sasabihin mo na, ma'am, okay lang ba na bigyan kita ng flyers or number ko in case may time ka, pag-usapan natin. Meron naman, hindi na umakit sa taas, may dala ng flip chart, doon na kami sa may main stop. Sa may baba, doon sa harap na EDSA, doon namin represent. Ngayon, ang ginagawa ko ngayon, especially sa akin, yung survey form na to, ganito. Pwede naman itong paganda i-enhance natin. Ang ginawa ko doon, survey form din, pag may tinaray ako ito nag-experiment ako pero inaayos ko pa. Minalapitan ako, ay sir, good morning. Sir, survey lang, mabilis lang. Tanong ko lang, ngayong naghanap ng sakit, yung anong sakit yun, influenza ba yun? O influenza virus. Anong paghahanda ginagawa niyo? Kayo po ba uminom ng vitamins, ng gamot, o supplement? Siyempre, may tatlo yan. Tatlo yan. Yan. Medicine, supplement, and then, basta may isa pa eh. Wala. Medicine, supplement, or wala. Wala. Siyempre, papili mo. Isa medicine. Tanong sir, pag uminom ka ng medicine, nakaka-apekto ba sa katawan? May side effect po ba? Oo naman, siyempre. Why not sir, try nyo, supplement, na-try nyo ba uminom? Pag sinabi hindi pag may meron po ba akong pinakita sa inyo na kung saan pwede makatulong sa inyo, sa health nyo, gagrab nyo po ba? Oo. Yun, pinalisantan ko, 1 to 5 lang. Mabilis lang. Tapos sabay bigay yung flyers. Kailangan yung tao, yung catch niya, mabilis lang. Huwag niyong bababaran. So yun, huwag niyo pa lang gagawin kasi ginagawa ko pa lang siya. Pag kumokay siya, ilalatag natin dito sa grupo. So survey form. So ngayon, yun, ginawa namin yun. Pala ko din gawin dito. Pag ako nagpa-umaga dito, dito tayo sa EDSA, magbibigay tayo ng flyers, mag-survey form natin. Ang tao dito. Ito maganda. Yan pala, no? Ito maganda, di ba? Nag-survey form tayo. Sa may SM. Ma'am, okay lang po ba maging healthy ka? At the same time, may free food po doon. Yun. Nagamit yung show. Siomay, no? Yun. Yun nga maganda, kami wala eh. Walang pa food yun, papakitin mo. Wala. Nag-form kayo, may show tayo. Yun, nice. Gamitin natin yung resources, meron tayo. Galing. Nakuha. Yun! Pero, ganyan po palakpak natin. Ito nga. Meron pa rin ako. Kami na lang daw. Tanong siguro. Ano yun? Actually, pwede maganda yung, pero ito, based sa na ginagawa namin dati, ganito ang ginagawa namin. 3 kategory din yung ginawa ni brother. Pero ang ginagawa namin, mostly, kinukuha namin yung pangalan. Yan. Saka yung, ganun din, pangalan, tapos, contact number. Ang spell namin doon ganito, ma'am. Hindi ka ganito. Magsusurvey lang kami. Hindi ka ganito. Kasi po, hindi ang balat kasi doon, yung diskarte na nagbibigay sa mga, yung sa amin naman kasi pa naman, ang akin naman, ang balat ko doon, yung magpapaano kami, yung magsusurvey kami, magpaparapol kami. Ang dami nun. Yung isang buong bond paper na pa-print ko, 30, puno. Ganito ang spell, sir, taga-saan po ba kayo? Ma'am, okay lang po ba makuha ang pangalan mo, contact number mo, saan po? Kasi ma'am, yung contact number mo, pag ikaw nabunot, may libreng cellphone. Paparapol po kasi kami. Oh. Pagdating ng time na sinabi mo, kasi nandito, sa ganitong araw mama, antayin mo pag may mag-text. Oh. Baka po, sayang, baka kayo po makalang na mabunot. Tama. Ngayon, wala naman talaga. Wala Wala naman talaga rapon. Dumating na yun sa araw, yung time, kinabukasan, yung 30 na tao na nalista mo na pangalan, saka number, hello ma'am, Bro Jorwin, tapos na po yung rapon po namin. Kasi ganito ganyan. May nabunot na po, may nakuha na, tuloy bigyan na lang kita ng preload. Punta po kayo sa office, hila yun. Kung hindi mo naman sasalita, hindi mo naman susunod talaga pangalan ko. Talaga eh. Ang maganda
Natatakot eh. Ang ginagawa talaga, makuha mo yung pangalan, Saka yung number. address, tsaka number. Nakalagay dun sa phone mo, nagpaparapol ka ng load o cellphone. Ikaw, ibibigay mo, hindi. Raffle, libre lang. Ibibigay mo. Ibibigay mo. E dumating yung time, yung nakalagay dun na date na raffle, saka mo kinabukasan, pipin mo na sila lahat, yung 30 prospect mo na yun. Ayun, ma'am, ganun, maganda yun. Yung Paano mako-convert yun sa product na to? paano ikaw? Yan yung ginagawa ko yun. Kasi apply pa na doon. Ginagawa na ni apply. Meron pa po ako isang Yes, sir. send by team. Pwede rin pong gamitin yung ating calling card. Yan. Sa inviting. Pwede po. Kasi ginawa na din po namin. Ayun. Sa unang company. Kaya pagawa tayo ng calling card. Kaya po hindi may calling card yung bawat isa. Yes, yes. Nice, nice. Thank you po. Sa parang hindi pala ng first class yun ah. Ayan. Isang bilyon! 2 bilyon! 3 bilyon! Oo, di ba? Sarap. First class na pala pa. Bro, hindi na billion to bro. Billion na billion. Ayan. Okay, kasunod dyan, presenting, no? Kasi dahil may na-invite ka na, may presentan ka na. So, ano to in order to hindi ka pwede mag-present na walang prospect. Di ba? Hindi ka makakapag-present kung wala kang na-invite. So, in order talaga siya. Prospecting, inviting, presenting. Sa presenting guys, alam niyo yung yung parang hamburger approach. Sandwich ba o hamburger? Ano iba yun Masyado matulis. Masyado matulis Mga machong lalaki kasi dito. Alam na agad eh. Mali mata. Bakit kasi mag-drawing kasi bilang burger. Gulat ako eh. Mukha kang burger yan. Ito ko yung mentor kanina kasi medyo delikado eh. Hindi na may matulis eh. Ito na nagka-record, mama SPG tayo. Ayan, so burger. Ito yung ang tawag din sa burger. Ito yung tinakain sa babaw. Buns. Buns, di ba? Itong buns dito, di ba? Ito yung parang so parang apat. Ayan. So sa presenting, ito yung effective na ina-apply. Yung buns na to, yan yung nag-opening ka. So ano yung ngayon yung pag-open mo na mindset? Opening mindset yan eh. Sa presentation tayo Kaya pansinin nyo doon sa slides natin, yung makikita nyo sa opening ko, di ba, yung company, di ba, yung profile ng company, yung may-ari, ganyan. Tapos, andun na yung mga mindsetting sa opening. Di ba? Tapos, eto kasi yung dalawa na to, ito yung parang, ito yung product presentation, ito yung comp plan, tapos yung last na band na yan, ito yung closing mo. Ngayon, tandaan natin, ang pinakamatatandaan ng prospect mo sa presentation ay yung huli. Kaya closing ang pinaka-importante. Kaya kahit hindi ka magaling dito, okay, pero magaling yung closing mo. Kasi ito lagi ka tatandaan, especially pag bago, yung first time ma-presentan, hindi na talaga niya yung maintindihan 100%. Tama. Tama? Pero, yung closing mo, dyan mo gagalingan. Yes. Diyan mo ibubuhos yung excitement. Tama? Na mararamdaman niya yung ganda talaga ng business. Tama. Kasi tanda natin people decide based on emotion, not because of the intellect. Pansinin mo yung, halimbawa ikaw, naranasan mo bang pumunta ng halimbawa, shopping mall ganyan, tapos paglabas mo, may nabili ka pero wala kang plano bumili. Yes. Nakaranas kayo gano'n? Yes. Pero bakit ka kayo napabili? Based on emotion kasi, ang galing nung nag-offer sa'yo, ang galing ng benta sa'yo, tama? Tapos maganda pa, sexy. Yun! Sir, ano pong size niyo, sir? Tapos pinapakita pa yung cleavage sa'yo. Buwan mo pa rin ibang size. Diba, pabalik-balik sa shot. Ay, nako. Diba? Yung wala kang planong bumili eh, no? Magkakano tayo na. Nakuha yung ano mo eh, loob mo eh, di ba? Based on emotion kasi eh. Hawak-hawak ko yan. Hawak ka na pa. Oh, may hawak pa. Wala na, tapos na yun. Diba? Hawakan ka na. Yun. So may magic touch din doon sa closing. Yung hahawakan mo. Ay, Diba?
Hindi kasi may naalala ko dun eh. Yung may pabili kami, May naalala ka. kasi hindi tayo bibili, share ko lang. Hindi tayo bibili, ano yun, naalala ko brief yun eh. Brief yun, brief. Ano yun? Diyan sa may... Paano ka mabili nun? Hindi kasi kami, mahilig kami tumami nga sa Robinson Galleria kasi may opisina. Parang ikot-ikot lang kami, parang mapalamig. Siyempre, alam mo, Mother's Lady. Siyempre, sir, mukhang ano ba yun yung size lady po ngayon? Tapos sir, ito, mga bago to, mga bagong damit eh. Colored pa sir. Itong kulay pa yun eh. Pagkabot sa akin, siyempre wala na eh, hawak ko na eh. Uy sir, ayos yan sir, ganyan sir, sa ganyan. Siyempre, dahil yung the way niya magsalita, binaon ka na, kaya naman kaya na, parang balik mo pa, diba? Buti may dala akong cash, pero yung bawi ko sa kanya. Pagkabot niya sa akin nung ano, dahil sa cashier na, nilabasan ko din. Oh? Hindi ka lang, wala pa. So, nung binawin niya nilabasan ka? Nung binawin niya, nilabasan ka? Sabi ko, Chancellor. Public ko mas pala pa. Ibig sabihin po, nilabasan ko ng vloggers. Ayun. Kaya naman eh, hindi mo kasi Sa'yo kasi bawal, tapos may nilabasan. binaon ako yun sa sales niya. So, nilabasan niya. Nilabasan ko ng ano, ng flyers niya. Pero mas maganda yun, calling card. Paglabas ko, sabi niya, ano yan sir? Actually ma'am, kaya ako nabili itong brief dahil yan. Yun. Yun yung mga skill. Na kailangan, pagka, siyempre, sales lady, huwag kang papatalo na ikaw, mas magaling ka pa doon sa sales lady. Diba dapat na kung nakuha ka niya, hindi kita dapat siya makuha. Ganun yung mga discount yan na dapat may bawang calling card or flyers. Na kung saan, kapag nawin mo yung tao na dikit sa'yo, isipin mo kaagad na yung tao dumikit sa'yo, bigay ni Lord yan. Na kung saan, yan yung tutulungan natin. O, hindi yung, ay, dinikit sa akin to, bakit hindi tumulong sa akin? Mali. Ito, dumikit sa akin kasi ito yung dapat natulungan at hindi niligan. Kaya dapat, meron kang bala sa bulsa. Either flyers or sticker or calling card. Guys, yung tao nyo, yung babae nyo, isa nag-leader ko yun doon. Wow. Kasi nilabasan ka nun. Ay! Nilabasan ako. Yun nga lang. Ito naman, warning lang, ang downside lang ng mentor, medyo naging silosa yung ex ko doon. Kaya hindi ko na Gano'n. Kaya, iwas tayo. Kasama mo pala? Hindi ko kasi, ano yun, umaga kami. Siyempre, yung mentoring one-on-one eh. Sinakatid pa. Nalabasan pa. Tapos may nilalabasan pa. Tapos Ang problema, may binabaon pa. Nagselo. Oo, kaya. Kaya warning na sa inyo lalo sa mga dapat, huwag kayo magkakaroon, kung may girlfriend kayo, paunawan yung may negosyo. Kasi yan ang unang-unang pupunta sa inyo. Yes. Ang good thing yung ex ko, wala na, ex na. Dinala natin ng positive. Yun yun. Pero siyempre, hindi ko yung advice na iwalay niyo yung kasama nyo. Hindi dapat ganun. Hindi. Kasi, mabigat eh, mabigat sa pag-network eh. Kasi kaya sa mga sa akin, Hindi asawa mo na. Kaya lang po ngayon, naisipin ko na po. Galing. no? Magaling. Marami na nabaunan to, no? Session na yun. Marami na nilabasan. Nilabasan. Pagalitan ako ng press, ulit yun. Ayun. So ano, for adults only yan. Censored eh. No? Anyways, ginagawa na natin ang masaya lang. Anyway, yun po. Again, very important yung sa closing. So, ibig sabihin, ito kasi technicalities kasi ito eh. Technical sa product, technical sa... Pero ito yung tatandaan natin palagi. Sa opening, okay, kailangan ma-open mo yung mindset kasi. Yan yung mindset din kasi eh. Kumbaga, dahil na properly na-invite mo na sa presentation, so, ibig sabihin, ang in-expect niya, nape-presentan siya. Okay? Kaya doon naman sa slides natin sa buong presentation, di ba? Si press na mismo gumawa kasi nun, na i-duplicate na lang natin. Kumbaga, do not reinvent the wheel. Ayun na yun eh, susundan mo na lang yun eh. Saka pinakita ni press paano ko i-present, paano yung nagpa-mindsetting, tama? So, nandun na siya. Pero, at the end of the day, ang mas didiinan mo doon yung closing mo. Okay? Kasi, at the end of the presentation, ang mas natatandaan talaga niya yung huli, yung last part.
Kaya kumbaga parang huwag kang masyadong ma-technical dito sa dalawa. Sa product, sa complan. Kasi ito importante, ma-close mo siya. At ang pinaka-goal natin dyan, yung tinatawag na on the spot, OTS, ma-on the spot paying mo siya. Alam mo maganda sa atin, kasi meron tayong very competitive yung package natin. 4,998 lang eh. 5,000 pesos lang. Alam mo ba yung mga kasabayan natin ngayon na maraming mga bagong company ngayon, di ba? Pero mostly sa kanila, matataas yung mga packages nila. Doon sa isa, yung kulay orange, H5 yung pinakamababa. Alam niyo yung kulay orange? Yes. So H5 pinakamababa nila. Doon naman sa 88, ano yan eh, nasa 80,000 yata o 70,000, pinakamura na rin ha. Kasi yun yung mga kasabayan natin mga bagong company eh. Na this year lang sila, mag-launch pa rin sila next year. So, kasi kung ang titingnan natin ngayon din, yung kasabayan natin at the same time, sila yung mga nauna na. So kaya tingnan ko yung ano ba yung advantage natin, yung strength natin eh. Tayo po pambasa talaga tayo. Kaya natin itap yung mass market. Kasi 5,000 lang tayo, 4,998 lang, di ba? Tapos yung value ng pera ng makukuha nila, more than that. Kumbaga almost 6,000, doon pa lang tubo na agad. At the same time, meron programa yun na for the win. Ay yung isa sa sumikat na kumpanya na talagang sobrang laki ngayon dahil doon sa for the win. Na yun, 45,000 yung package pataas. Doon lang sila may for the win. Tayo, lahat ng package may for the win. Tama? Kaya kung titignan mo yung ano eh, what's the strength of the company? Kaya lagi sinasabi ni Press, nauna lang sila. 9 years na sila eh. 10 years na sila eh. Eh tayo ngayon, tayo yung nag-umpisa. Na kumbaga, yung mga nauna sa atin, kung ano man yung mga naging mga track records na mga achievements na yan, actually, the word is not to compete with them. Ang tawag doon is domination. Ano yung ibig sabihin ng domination? Yung mag-dominate ka. Bakit kaya mo mag-dominate? Parang ganito yan. Imagine mo ang Ferrari o kaya Lamborghini versus Vios. Pag nagkarera yung dalawa, sino mauna? Ferrari. O kaya Lambo, di ba? Kung ito yung Ferrari, ito yung Vios, nagkarera silang dalawa, may iwan talaga to. So hindi sila pwedeng paglabanin. Kasi hindi sila match. Hindi mo sila pwedeng ipag-compete ba? Nag-gets nyo? Yes. So we are not here to compete with other networking companies. Kung alam mo, ano ba meron sa FCI? Kasi yung meron sa atin, bound for domination na tawag. Ibig sabihin, in the marketplace, yung FCI, para tayong Ferrari. Na yung mga existing companies dito, para na sila mga Vios, para na sila mga Honda City. Alam mo yung ganun? Na ikaw, naka-supercar ka. Pero ang tanong dito, ikaw, Ferrari ka, ay hindi mo naman pinapatakbo. Eh kahit Vios lang yan, lalapasan ka talaga yan. Kahit ka bitikleta eh. Tama? Kahit bisikleta lang, lalapasan ka, kahit naka-supercar ka na. So what's the point? Ang point talaga doon, since alam mo na naka-supercar ka, ang lupit ng complan mo, ang lupit ng kumpanya mo, patakbuhin mo siya ngayon. I-workout mo siya ngayon. Kasi kung hindi, eh tatalunin ka ng kumbaga sa top 1 hanggang sa top 100. Ikaw yung company na top 1 in terms of the product, in terms of the complan. Eh hindi mo inahataw. Yung top 100, paunahan ka pa eh. Gets natin? So kaya kailangan, talagang hatawin natin. Dahil na, alam mo yan? Yes. So yun siya, no? Ito yung mga different presentations na ginagawa natin. One-on-one. Kasi different presentations, depende sa scenario, sa setup. Pag one-on-one, iba yan, ibang bagsakin yan. Iba yung pagka sa table talk. Tama? Kaya isa sa magandang aralin nyo rin po, yung balik ka magsulat. Yes. Isa yan sa signature ng mga Vatican network yan. May science kasi yun. Pag ikaw baliktad ka magsulat, halimbawa ikaw, table talk, eh, hindi ka nagagano'n sa kanya. Yes. Tama? Tama. So magkaharapan kayo, eye to eye kayo, tapos kaya mo magsulat ng baliktad, ano ang magiging impression ng brain niya sa'yo? Ang magiging thinking niya, grabe, ang master na to, ang galing. Kung mga master, ang tingin niya sa'yo, ang lupit naman na to, ang galing na to. So actually, ang impression niya sa'yo, master to, magaling to. Alam niya yung ginagawa niya. Kumbaga, saan mo gusto sumama? Sa master o sa beginner? Yes.
Di ba, ano, by nature naman, di ba, gusto mo sumama dun sa magaling, sa master na. So, isa yun sa magandang i-ano mo, na makaya mo mag-present, magsulat ng baliktad. Okay, especially pag nagre-table talk. Kasi kahit may slides tayo, magbibilog-bilog ka pa rin. Di ba pa rin kasi yung dating ng manual na gano'n eh. May kakaiba kasing ano yan, psychology na dating yun. Yung gano'n. May effect talaga maganda yan. Alright? So yun, table talk. At meron tong ano, may setup to ng upuan. Usually, ini-invite natin sila pag mag-present ka sa mga coffee shop. Iwasan mo mag-invite sa mga restaurant kasi sa restaurant, iniisip niya pagkain. Pag mga coffee shop, halimbawa Starbucks, yan, iniisip niya, yun na, it's a formal presentation ka, business. Okay, tapos may set up ng table yan. Yung upuan niya, dapat, ang nakatapat siya dun sa, halimbawa, ito na yung wall. Walang distraction masyado. Pero kung siya nakatapat sa mga tao dyan, maraming pwede maging distraction. Tama? So may setup pa yun ha, sa upuan. So dapat siya yung nakaharap dito sa wall mo. Ikaw yung nakatapat doon. Okay? Yan yung setup ng table talk. Sa home party naman, eto, pagtulungan nyo ng apply nito. Isa to sa mabilis lumaki ang grupo, nagpapa-home party. Yung may leader kasi isang lugar, ang home party naman, hindi mo na kailangan sobrang daming invite yun eh. Kahit mga 5, 10 home party, tapos magpa-merienda lang kayo, gano'n. Tama? Yan kasi mabilis lumaki yung mga grupo. Home party, iba't ibang bahay. Mapapatawag siya na, oh, bakit punta kayo sa bahay? Meron tayong maganda pag-usapan. Yung gano'n, papa-invite mo yung mga leader mo, tapos nakaset up na yan, ganitong oras, kasi ito yung presentation, pero huwag ka magpa-home party na may inuman. Mahirap yung gano'n. Kasi inisip niya, inuman tayo, magkakatsawa na ngayon, no? So, home party na yung alam nila na mayroon kang ano. Okay, so yun. Centering. Ito guys, sa Sabado. According to sa ating mga napagbitingan ng mga leaders, every Saturday, ito yung pinaka-peak boom natin sa office. Centering ng lahat ng mga grupo yun. So we are one team. One team lang tayo, yun ang mindset natin. Wala yung division. Okay, isang FCI team lang tayo. So pag Saturday, may presentation dito. So 6 o'clock yun, kasi kasunod doon, 8 o'clock ay training na, di ba? So 6 o'clock, doon tayo hakot. Kasi mas marami naman nakakot pag weekend, di ba? Yes. So pagtulungan natin na punuin to. Kumbaga, doon masarap mag-billionaires club, no? Ang dami na natin, tapos magpa-club tayo, di ba? So yun, setting, no? So yun yung mga different, presentation setup ng BOB natin, Business Opportunity. Alright, may tanong sa presentation? Okay? So number 4. Okay, presenting. Actually, ito na yun, closing, and then number 5, follow-up. Yun. Okay. Sa closing guys, di ba, napresentan mo na, basta ang target mo sa closing, again, on the spot mo yan. Kung hindi man siya mag-on the spot pay, makuha mo yung date kailan para ma-follow up mo. And closing din, andun yung ginagamit natin mga technique na nagmamatching tayo. Halimbawa, ang prospect mo ay teacher, kilalanin mo sa mga leaders natin, sino yung teacher para ma-match mo sila. Kasi ito teacher na to, si mentor ganito, teacher siya, ang prospect ko pala teacher din, mas makakabilit sila. Yes. Ito naman ay kung ano man yung background niya, profession niya, ganyan, i-match mo sila. Ito ay galing sa construction worker siya, ganyan. So may kilala ka dito ganun din. So binamatch natin yung prospect para mas ma-close siya, no? And assumptive closing ang isa sa effective dyan. Ina-assume mo na gusto niya. Huwag ka magtatanong na gusto mo ba o hindi. Huwag ganun. Ina-assume mo na gusto niya. Kailan natin umpisahan. At isa pang very effective sa closing, yung tinatawag natin spillover closing. Dahil one account lang tayo ba? Yes. Pwede mong i-highlight yun yung spillover closing na dito kahit wala ka pang maraming na-invite or maraming naipapasok, pwede kang malagyan ngayon ng mga tao under you na pwede magkaroon ka ng mga points na yung points na yan, pera yan. Tama? Tapos, kaya importante yung may, di ba, prospect list. Ito lahat yung mga kakausapin ko. Imagine mo, pag lahat ng ito nag-go to, under mo to, ikaw yung kausap mo ngayon eh. Na-guess mo? Kasi ano yun eh, kumbaga may pinapakita kang figures, importante kasi yun. At para malaman niya na gano'n ka seryoso sa business mo. Alright?
So yun yung closing. And then, tanda natin yung follow-up, may tinatawag dito na 48 hours rule, di ba? Yes. So, kumbaga, nakausap mo kayo, bukas follow-up mo na rin agad. Okay? Kaya maganda sa atin, one form na closing dyan, kasi hindi naman agad-agad talaga minsan nagpipihin agad, di ba? Pwede mo siya mabenta ng product. Okay, bigyan mo, masampulan mo lang, bigyan mo lang ng isang sachet. Tama? Tapos sabihin mo, kinabukasan pag-gising mo, inumin mo siya. Empty stomach pag nagising mo. Para meron kang makakamusta sa kanya. Pagpapalap mo siya, uy, kamusta? O, kasi parang doon sa bar na ganyan, no? Yan yung isa sa para mapalap mo ang kinabukasan. And then, kung hindi mo siya nagpapay, invite mo siya ulit sa mga presentation, sa mga, kahit sa training ka, pwede mo na invite, at least alam niya na. Kasi minsan, maraming tao na gano'n na hindi pa kada nagpapay kasi marami pa siyang kinoconsider, pero pag ini-invite mo pa siya palagi, malalaman mo naman kung interested talaga yung tao. Hindi pa nagpipay pero sumasama sa mga invitation mo. Yes. Diba? Kasi meron lang siyang piniprepare, no? So, keep on inviting pa rin doon. Tapos kung may group chat ka na sa mga prospects mo, edi isama mo siya doon. So, pwede kang gumawa ng group chat mo sa prospects mo ng mga na-presenta na. So, sinasama mo siya doon para makita niya yung mga updates doon sa group mo. Mga ganun. So, marami namang different techniques yan. Pero again, it's all about art, the art of closing, no? Very flexible yan. Okay? So, marami kang mga techniques na pwedeng i-apply sa closing. Ganun din sa follow-up. Yan. Pag may mga events tayo, invite ninyo. O kaya, kuhaan mo ng referrals. Kasi yung referrals niya, pag yun ang napajoin mo, madali mo na siya mag-pay. O yung ni-refer mo si ganito, okay na siya. I-position na natin yung account mo kasi sayang naman, i-referral mo to. Nagets? So, di ba ang dali lang yung how? Dali na talaga kasi 20% of success yung why is 80%. So, at the end of the day, etong skills na to, ang tanong kasi na paramihan dyan, paano ba maging magaling na mag-prospect? Paano ba ako maging magaling mag-invite? Paano ako maging magaling mag-present? Paano ako maging magaling mag-close at mag-follow up? Ano kailangan gawin? Because why? Ano to? Paano ka magiging magaling sa isang bagay? Practice. Din, ano po? Action. Sino marunong mag-drive? 4 wheels. 4 wheels, si Sir. Ilang taon na po kayo mag-drive? 2 years. Sino matatagal pa sa 2 years? Ikaw ba? Matik lang. Motor. Motor, yan. Tagal na. Pero alalahanin niyo yung una kang nag-aral ng motor. Yes. Kasi simplang-simplang natutumba. Yes. Pero nung nasanay ka na, di ba, minsan bumibitaw pa, isang kamay lang, minsan dalawang kamay. Nakapikit pa. Ito nakapikit pa. Kung takot ako, lumilingon pa yan. Ang malapit nito kay Marper, may kakising-sing pa. Umaga rin. Salamat ako eh. Yan, malapit Nagda-drive may kakising-sing. Master na master, di ba? So what's the point? What's the point na gano'n? Yung na-master, di ba? Paano mo master ang isang bagay? Yun, araw-araw. Pag ginaraw-araw mo na kasi, parang iba yata na sa isip. Iba yata yung araw-araw nito. Yari tayo. So, para gumaling ka sa prospecting, araw-araw mo prospect. Yeah. Para gumaling ka sa pag-invite, araw-araw mo rin mag-invite, di ba? Yes. Para gumaling ka sa pag-present, araw-araw may pinipresentan ka. Tama. So, para gumaling ka sa mag-close ng deal, araw-araw may kina-close ka, di ba? Yes. Para gumaling ka sa pag-follow up mo, araw-araw may pina-follow up ka din. Kasi pag ginawa mo na yan, makamaster mo talaga yan eh. Yes. Lahat naman talaga sa umpisa doon lang mahirap. Kailangan magaling ka mag-finger. Ayun. Kaya magaling ka na mag-finger. The 5 fingers. Yung 5 basic skills, 5 fingers. Grabe, 5 finger, tindira ito na. May 5 fingers. Kasya ba to? Hindi mo na kasi. Binaunan kasi at nilabasan eh. Isang tanong eh. Kaya tuloy may lumita.
Delikado Ay, ma-upload to. sabi. Gaplo na sabi. Ayan na. Delikado ma-upload yung video. Sabi ka siya, pag araw-araw. Ayan. Kasi na pag pasok pa rin eh. Ayan, so alam ko matatandaan niyo pag uwi. Yan! Araw-araw. Sabi sa inyo eh. Yun lang yung matatandaan niyo eh. Ano tutunan mo sa training? Araw-araw. Araw-araw. Okay. Yun lang guys. Guys, ito na. Pansinin ninyo. Ganito. Yun ang tayo lahat dito. Tempo. Sa ibang tao, guys, ganito. Sa ibang tao, ang dating ng ganito, discouragement. Sana hindi ikaw yun. Yung parang nadi-discourage kasi, ano ba yan, ang konti lang namin. Yayaman ba dito? Konti lang namin. Tama? Payaman ba to? Ang dami pa kanting bangko. Tama? Ba? Pwede nyo yun kasi yung maisip mo, tama? Tama. Yung pumasok sa isip mo na, yayaman ba ako sa sa'yo? Parang wala naman tao dito. Tama? Yun yung negative thoughts. Huwag mo siya entertain. Kasi yung utak kasi natin, ano yan, open kasi yung utak talaga natin eh. Kaya magugulat ka, hindi ka naman nag-isip na masama, pero parang may nagpupunta. May bumubulot lang. Totoo talaga yun eh, totoo yun talaga. May bulong talaga eh. May bulong ng evil and good yan eh. Yes. Pero at the end of the day, ikaw yung masusunod. Ikaw yung may control kasi. So ngayon, halimbawa, may dumating na time, halimbawa, especially pagka feeling down ka, pag feeling down ka, ayan eh, bubumbahin ka na ng mga negative thoughts dyan eh. So ngayon, basta lahat ng papasok sa'yo negative, tatapatan mo siya ng positive. Kasi pag, parang ganito siya, oh, counter-attack tawag doon. Pag sinuntok ka at wala kang counter-attack, tatama ka na. Dapat may counter-attack ka doon. Para makipakiyaw lang. O parang mali pakiwala, di ba? Hindi ka pwedeng nakagano ka na, tapos magpapatama ka na, di ba? So dapat may counter-attack ka. Di ba, may pumasok sa isip mo na, ang konti lang namin, mayaman pa kami dito, kaya pa to. Anong pang counter-attack mo doon? Buti na lang, kundi kami. Kasi ako pagpapayaman eh. Yun! Ah, nagkasiya ah! Buti na lang, kunti lang kami ngayon. Ngayon lang yun. Dadami din tayo. Ah, di ba? Halimbawa, biglang may pumasok sa isip mo na wala pa naman akong downline, ako pa lang. Hindi naman yata para sa akin. Kasi wala naman sumasama sa akin. O ano ngayon ang counter-attack mo doon? Na ikaw pa lang, wala ka pang downline. Buti na lang, naka-join na ako. Yeah! Wala na naman na akong talaga. Buti na lang nauna ako. Oo. Ako bubulong. Mag-invite ka kasi. Yun! Ayaw pa rin yung bulong. May bulong eh. May bulong. Sasabi siya pa ano, parang, so kami pala, yung millionaires club dito. Nandun ka ba sa group chat ng FCI? Nabasa mo yung chat ko doon kanina? Anong oras? Na sabi ko, ano to? Ano ba yun? Parang may mention ako na ano, dahil kasama ka sa GC na to, kasama ka sa mga Yes, pagkakang video na yun. Yes, sir. Tama? Yes, sir. Kasi, ano mo ba bibihira yung ganito pagkakataon? Na, kasi ganito siya, no? Wala namang kumpanya na gustong short term. Yes. Lahat ng kumpanya gusto talaga long term yan. Pero ang may pinakamalaking factor kasi dyan, diba? Sa perfect triangle natin, ito bonus na lang to, bonus lesson na lang to, pero tapos na rin naman tayo. Yan, bonus na lang to. Sa perfect triangle lang success natin. At bakit pyramid ang structure natin? Ito kasi, the strongest structure kasi is pyramid. Walang ibang mas tatatag dyan. Vertical, ano ba to? Square, vertical, ganyan. Ang pinakamatatag kasi na structure talaga is ganyan talaga. Kaya nga may pyramid sa, ano ba? Chart. So, ganito kasi siya, no? Yan, halimbawa, ito yung company, ito yung MCI. Okay? Ito yung ganda ng products natin. Ito yung ganda ng compla natin. Pero,
ang center kasi niyan, ikaw kasi ito. So, ibig sabihin, tatatag ang isang kumpanya at hahaba ang buhay niya. Depende doon na sa loob. Kaya it's not the battle outside, it's the battle inside. Tama. Ito yan eh. Kasi ito, given na ito eh, provided na nga ng company yan eh. Mayroon tayong magandang kumpanya, may maganda tayong produkto, may maganda tayong complan. Ang makukumpleto dyan, at ang magtatatag talaga dyan, na magpapalong term dyan, ikaw sa loob. Yes. Tama? So, kaya importante na ang mindset mo, isa ko sa haligi ng FCI. Yes. Tama. Yung matatag na haligi ba? Na kahit anong lindol dyan, anong bagyo dyan, hindi ka babagsak. Kasi tandaan natin guys, di ba, sabi lagi, the beginning is always the hardest. Ang pinakamahirap talaga ay umpisa. Yes. Tandaan natin yun. Okay? So, ibig sabihin, pag sinabing pinakamahirap, isipin mo na yung worst na hirap. Di ba, puputuman ka, mapupuyat ka, wala ka ng pumasahe, mag-1, 2, 3 ka sa bus. Tama? Yung parang nasa mo yung mga ganun, yung lalapit ka ng tulong, wala kang mahinga ng tulong. Minsan yung apply mo, hindi ka pa matulungan talaga. Yung kaya ka cross-line mo, yung parang feeling wala kang matulungan kayo yan. Yes. At the end of the day, minsan pagka feeling mo wala tutulong sa iyo, wala nang ano sa iyo, ganun lang, pray ka lang. Yes. Amen? Amen. Kasi ito tatanda natin, alam mo ba ang author ng networking business? Si God. Yes. Ilan ang disciples niya? 12. 12 disciples. Meron bang nag-quit doon? Meron. Sino nag-quit sa Judas. disciples? Imagine mo, si Jesus Christ na yung upline, may nag-quit pa din. Tama. Umudas pa. Kaya pag may nag-quit dito, Tama. Alam ka? Tandaan niyo mga mukha. Pag may nag-quit dito. Alam niyo, pag pinag-quit ha, So, what's the point? Ibig sabihin guys, ganito. Kasi minsan, ganito yun, no? Kasabayan ko yun, nag-umpisa kami, nagpapaliwan kami sa office eh. Tapos wala na, nag-quit na. Yung parang, because of that person, naging close mo na, naging best friend mo na. Dahil doon, sa halip na ikaw, magpakatatag ka pa rin, na mag-stay ka pa rin dito, and then yung kasabayan mo, wala na, sumuko na, nag-quit na eh. Yung nahata ka pa rin, yung ikaw din nag-quit ka na rin. Alam mo yung ganun? Huwag, kasi meron at meron mag-quit talaga. Pero sabihin mo sa sarili mo, hindi ikaw yun. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Hindi ikaw yun ha? Sila. Mag-picture tayo ha? Yan. Magdala natin mga picture tayo dito. Hindi na. Bayan, tapos na tayo. Mag-picture tayo guys. Bago ano mo siya, no? Ikaw. ikaw yung kapitid sa amin. Thank you. Ayan o. Yung matangkad sa likod. Tingin mo na sa camera. Ayan. Kaway mo lang, kaway. Matangkad ka. Ayan o. Yung Wala mag-quit. Saan ba tayo? Sino ba?